Minasang, today March 17, 10:51 PM nang maramdaman ko talagang sumasakit na. Ito na talaga yung labor, nararamdaman ko. Nag-start ako makaramdam ng sakit. Actually, alas 8 pa lang ng gabi, pero hindi kasi madalas yung pagdating ng pagli-labor ko, kaya pinantayan ko na muna yung interval ng labor ko. At ngayon, March 18 na, 2:27 ng madaling araw, on the way na kami sa hospital. Tumawag na kami sa hospital kasi every 10 minutes na sumasakit yung aking tiyan. So ito, 2:47 AM, nakarating kami dito sa hospital. Madaling araw, kasama ko si hubby. Dala ko na rin yung mga gamit ko, just in case nga na hindi na ako pauwiin, is ready na ako. Nakakaya ko pang maglakad dito kasi every 10 minutes lang dumarating, sumasakit yung tiyan ko. At kapag sumasakit naman, kinakaya ko naman, nakukuha ko pa sa deep breath at natitiis ko pa yung sakit. At pagdating naman dito, agad naman nila akong chinek, minonitor nila yung heartbeat ni baby at pati na rin yung contraction ko. At pagkatapos, dinala nila ako dito sa labor room. Tatami type siya. Ito yung flooring material. Traditional to dito sa Japan. Yan yung itsura ng aking labor room. Dito muna ako mag-stay pansamantala habang nagle-labor ako. Meron din palang lampshade dito na pwede kong gamitin. Especially ngayon kasi dumating ako dito ng 3 AM. So kailangan ko patayin yung ilaw. Gamitin ko na lang yung lampshade kasi may rules dito na start 6 AM pa pwedeng magbukas ng ilaw. Ito pala yung higaan ko dito. So gusto ko lang pakita tong itsura ng labor room ko. Meron din pala ditong nurse call. Ayan, in case of emergency, pipindutin ko lang to at darating na agad yung mga nurse or midwife para asikasuhin ako kung anong kailangan ko. Meron din palang TV dito na pwede ring gamitin. At ito rin pala yung mga natanggap ko na provided dito sa hospital. Merong chopstick, meron din cup, and then merong toothpaste and toothbrush, pati na rin ng wet wipes. Ito yung mga bigay ng gamit galing dito sa hospital na pwede kong gamitin habang nagstay ako dito sa hospital. At meron din silang gift. Ayan, itong gift na to galing din dito sa hospital. Binibigay nila tong gift na to sa mga manganganak. At yan, at may pang congratulations pa sila. Best wishes for your baby, happy future. Ayan, pagbukas ko nga, ito po yung mga natanggap ko. Meron ako nitong after delivery, sterilized pad. Isa sa mga gusto ko din talaga dito sa Japan, kapag manganganak ka, provided na nila yung iba mong gagamitin na pads dito. At meron pa silang mga pag-gift. So ito rin, meron din akong nakitang cotton bands para sa baby ko. So provided din ng hospital yan. Pati na rin maternity sanitary pad na gagamitin ko. At pati na rin itong breast pads. Ang dami kong natanggap na napkin. At meron din ako natanggap na 2 baby wipes. Ayan. So provided din ng hospital yung wipes ni baby, pati na rin yung damit niya, pati na rin diaper habang nandito kami sa hospital. So hindi na ako nagdala ng diaper ni baby. Napakaganda ng way nila sa pag-aalaga ng mga bagong panganak dito sa Japan. So ito, meron din akong disposable. So yung natanggap ko na yun, pangsapin ito sa higaan ko. So ayan, kung sakaling duguin man ako or pumutok yung panabigan ko, is meron akong yung disposable absorbent waterproof sheet. At ito rin, meron din ako natanggap na ganito. At marami pang iba. Sobrang dami, pero itong pinakagusto ko, itong wet cotton. Kasi magagamit ko to pang linis ng aking private part, sa dede ko din bago magpadede kay baby, at pati rin sa mukha ni baby. Sobrang safe kasi 100% na gawa lang to sa tubig. Meron din akong personal prenatal monitoring belt. Ayan, ito yung ginamit, nilagay nila sa akin habang minomonitor nila yung heartbeat ni baby. At ito naman, meron din akong sariling toilet dito sa aking labor room. Ganito yung itsura. So meron akong mga tissue dyan. Meron din
nurse call dito for emergency. Kung makaramdam ako ng kung ano at kailangan ko ng tulong, pipindutin ko lang tong emergency button na to at tutulungan at darating na ang mga midwife or nurse. So ayan, ganito yung itsura ng toilet dito sa aking labor room. May sarili din basurahan. At ito naman, meron din akong sariling alibabo or sink. Ayan, dito ako pwede mag-toothbrush, maghugas ng kamay at etc. So ito pala itsura nung pang-monitor nila sa akin. Ayan, nakikita mo dyan yung heartbeat ni baby, pati na rin yung kung gaano kasakit yung contraction ko kapag nagli-labor ako. At 8:20 AM, ito yung breakfast na dumating sa akin. Dito sa Japan, kapag manganganak ka, provided din ng hospital or clinic yung pagkain sa buong araw at sa buong pag-stay mo dito sa hospital. So, hindi ko rin to naubos dahil sumasakit na talaga. At lumalakas na rin yung contraction ko. Nasa 5 cm na ako ngayon. So, tumatagal na at lalong tumitindi yung sakit. Around 9:41 AM, dinala na ako dito sa delivery room. Ayan, ako lang mag-isa. Hindi muna pinapasok si hubby dito. Papapasukin na lang daw siya kapag malapit na akong manganak. So, after almost 3 hours waiting dito, at sa wakas, natapos din at nakaraos din ako. Dahil nakapanganak na ako. So ayan, thank you Lord, normal delivery, it's a healthy baby girl. Ayan, maraming salamat. Napaka healthy ni baby at ang laki niya. Actually, mas malaki si baby kaysa dun sa dalawa kong anak na lalaki. So ito yung unang hugas ni baby. So ulo lang yung hinugasan, hindi muna talaga pinaliguan yung buong katawan niya. So ayan, kuha pala to ni hubby itong video na ito dahil nasa delivery room pa ako. And then after that, 2:30 PM, late lunch na, dumating yung lunch ko. So ayan, dakimasu minasan, kain po tayo. So ito yung unang pagkain ko pagkatapos kong manganak, kaya naubos ko talaga to. At ito naman yung picture namin, unang picture namin bago umuwi si hubby. So ayan, gabi na, dinner at 6:15 PM. Ito yung pagkain na binigay nila sa akin. Papasalamat ako sa masarap na pagkain at syempre rin sa kanilang magandang pag-aalaga at pag-guide nila sa akin hanggang sa makapanganak ako. Maraming salamat dito sa Tokoyama Hospital. At sa inyo na rin, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang. Janet!